Oh. Ito, mga kababayan, ito matindi. Sara Duterte tinaboy nga ba sa Bacolod, mga kababayan? Hindi raw pinayagan itong si Sara Duterte na mag-rally dahil bastos. Pero iba po ang pinapakalat ng mga Duterte, hindi raw sila pinayagan na mag-rally sa Bacolod dahil sila daw ay isang Duterte. Totoo nga ba yan, mga ka-GP Natics? Panoorin po natin ang eksena na kung saan po ay etong si Sara, makikita natin dito pa lang at masasabi natin na inaayawan na talaga kayo ng mga tao. Ayaw nilang madamay dahil sa nakikita nila, mga kababayan, noong nangyari doon sa Maynila. Kita nyo? Mismong Vice Mayor ni Isko, di ba? Talagang hindi na nakakapagsalita, parang nahihiya na siya sa kanyang sarili. Etong si Isko Moreno, mga kababayan, dahil sa pagsasalita ni Sara, medyo parang tinabangan ang mga tao taga Maynila sa kanila. Oh, dahil si Sara pala ang gusto nila na kakampi. Oh, ito, pakinggan natin. Ang hirap maghanap ng stage ngayon ha. Kahapon doon ako sa Bacolod. Meron na akong rally. Sabi ko, rally. Oo nga eh. Dalawang bangko dapat, Mayor, kasi hindi ako kinakaya ng isa lang. Mabigat? Sabi nung kasama ko kahapon, ayan na yun, Chair, tumayo ko na lang dyan. Sabi ko, kulang yan. Kung ako nag-isa, hindi ako kaya ng, isa lang, dapat dalawang bangko. Dalawa na yung rally, okay na. Umayag na, ganito, ganyan. Tapos nung gabi na, papunta na ako dun sa rally, sinabi sa akin, ay, hindi ka pwede sumampa sa stage namin. Dahil, dahil Duterte ka. Mahirap talaga maghanap ng stage ngayon. Oo, nangyari ng Di ba, mga ka-GP Natics, hindi yan sabi kasi nung iba, nung maraming po ako nakita na nag-comment dito, kasi nung una pinapakita lang ng mga vlogger natin o mga ka-pro BBM admin vlogger natin ay isang quote card lamang. Nahanap ko yung mismong video na talaga nagsasalita itong si Sara Duterte. Mga kababayan, hindi naman po siya binigyan ng diskriminasyon doon eh. 'Di ba? Ang ayaw po di umano sa mga tao na to, ayaw nilang pasampahin sa stage despite the fact, alam naman natin, sabi ni Sara, mahirap daw maghanap ng stage. Pero mga kababayan, hindi basta diskriminasyon ang ibinigay sa kanya doon. Bagkus ayaw siyang tanggapin ng mga kababayan natin dahil nga bastos magsalita itong si Sara Duterte. Ayaw po nila na madamay sila dito, mga kababayan, sa kabastusan. Ayaw rin po nila na mahaluan, mga ka-GP Natics, ng maruming bunganga ang mga taga-Bacolod. Alam naman natin yung mga taga-Bacolod eh. Diba? Yung mga Ilonggo, iba rin yan. Yung misis ko, Ilongga. Minsan nga, galit na, hindi ko pa alam, galit na pala. Diba? Pero dito, mga ka-GP Natics, ipinapakita lamang nito ni si Sara Duterte ay hindi po tinatanggap ng lahat ng tao. Marami na ang umiiwas sa kanila, marami na ang taong ayaw sa kanila. Dahil nga po, imbis na sumagot sa issue, ay gumagawa at ang ginagawa nito ni Sara Duterte ay nagmi-misdirection. Nagkakaroon siya ng diversionary tactics kagaya ng ginawa niya doon sa Maynila. 'Di ba? Binanatan niya si Kong Chua. Bakit hindi mo banatan si Kong Chua sa harap mismo ng House of Representatives? Bakit hindi ka dumalo doon at sagutin lahat ng mga issue sa'yo? Ganon din sa ginawa nitong si Sara Duterte sa distrito ni Congressman Abante. Pero hindi po siya inatrasan ng anak ni Congressman Abante na si Attorney Princess, mga kababayan. So nasa nakikita natin na to, hindi pala lahat ng tao ay sumasang-ayon sa kasamaan ng mga Duterte. Marami din pala, mga ka-GP Natics,
ang hindi tumatangkilik sa mga palamura, sa mga patay-patay, at doon sa mga kagustuhan nila na magkagulo ang bansang Pilipinas. Bakit mo sinabi na gusto nila magkagulo? Eh di ba? Pangako ni Sara Duterte, sisirain ko kayo, hindi na ako aalis dito sa pwesto. Akin lang to. Sisirain ko kayo, wala akong pakialam kung tama o mali ang mga sinasabi ko, basta sisirain ko kayo. Oh. Yan. Si Ma'am Ann Elizalde, taga Bacolod din pala siya, ayaw niya sa mga Duterte. Oh. Para sa akin, di na dapat pinagsasalitayan sa stage o sa mga rally kasi bastos, walang respeto at puro paninira. Alam nyo, mga ka-GP Natics, sa panahon kasi ng botohaan ng eleksyon, marami kasi dyan nakikisakay lang eh. 'Di ba? Marami dyan makikisakay sa kasikatan ng isang tao, kaya iniimbitahan nila para magsalita, para sila din ay maging mabango. Pero hindi lahat ng tao ganon ang prinsipyo. Kapag alam nila na bastos, kagaya nga po ng narinig siguro ng mga taga Bacolod, na itong si Sara Duterte ay ganito ang gagawin lamang ng taong ito, kundi manira, kung hindi mag-amok, maghamon ng away, maghanap ng away, ay hindi na natin pagsasalitain. Di ba sinabi niya? Nung una ay nagkausap na sila, tapos eventually sinabi sa kanya ay bawal siyang sumampa sa stage. Ibig sabihin po, may mga tao na handang kalabanin ang mga Duterte. Hindi na sila takot. Di ba? Kagaya po nung anak ni Congressman Abante na talagang palaban. Di ba? Eh natakot ata si Sara doon eh. Pagkatapos noon, dapat pupunta pa sila sa isang distrito ng Manila. Eh umuwi na agad ito ng Cebu. Ayon sa mga balita ha. Di ko naman sinasabi na factual yun. Yun lang. Yung akin naririnig at nakita sa mga comment section. Tama po kayo. Baka sinasabi rin ng mga taga Bacolod, ayaw namin sa mapagbalat kayo. Ayaw namin sa mga tao na minumura ang Panginoong Diyos. Minumura si Kristo, dinuduraan ng simbahan. Tapos pagkatapos magkaproblema ay bigla magdasal tayo. Ipagdasal natin si Tatay Digong. Di ba? Oy, Saint Benedict, shoutout sa'yo ha. Long time no see. Sabi ni Daniel Balikatan, oy, Sara Bastos ka babae, tao mo, sira ulo, luka-luka. Yun lang, mga kababayan. Eto pa. Pag-usapan naman natin itong kakampi rin nila